Hi mga mamshi! Good morning! So, meron akong i-share sa inyo about sa OGTT ko, about sa pinagdadaanan ko, and alam ko maraming makaka-relate kasi pag buntis ka talaga, maraming mga nangyayari sa katawan mo na hindi mo ine-expect. So, ang nangyari sa akin, 'di ba, nag-post ako dati na pumunta ako OGTT, meaning in-advise kasi hindi, ang OGTT kasi ay malalaman mo kung mataas ang sugar mo. Yan. In-advise sa akin ng OB ko na magpakuha ng sugar kung mataas ba or mababa. Kung okay lang ba ang aking sugar, ganon. So, pumunta nga ako, and sadly to say, sobrang taas ng sugar ko. So, parang nag-reminisce ako kung bakit nagkaganon. Kasi nga, ang aking cravings talaga is, ang aking mga cravings are maaalat. Yan, maaalat. Ayoko ng matamis, ayoko nga kung mag-chocolate man ako, hindi yung sobrang tamis at hindi yung marami. So, parang konti lang. Pero, ang naalala ko na nagpataas ng sugar ko is yung kanin. Yes, sobrang lakas kong kumain ng kanin. Like, nakaka 2 cups to 3 cups kasi ako. Dahil sobrang gutom na gutom ako. Diba, pag second trimester ka kasi, kain ka ng kain, lagi-lagi gutom ka. So, yun yung dahilan kung bakit kumakain ako ng 2 to 3 cups. Kaya medyo lumubo nga ako nung second trimester. At saka ngayon, syempre. So, nung nalaman ko yung result, sobrang na-depress ako. Na-stress ako, kasi syempre, ang magiging kalalabasan kasi nun, kapag hindi bumaba yung sugar, magi-insulin ako. So, ayoko yun. Kasi, syempre, una-una, dagdag gastos. Pangalawa, kahit sabihing safe sa bata, sa dinadala, hindi pa rin maiwasan na mag-overthink na mas maganda pa rin kung hindi na lang mag-insulin. 'Di ba? Tapos, syempre, ang solusyon lang doon, mga sis, ay mag-diet. Okay, so sa kasi ang binigay sa akin ng doktor ko, 2 weeks lang, dapat mapababa mo. As in, kasi sobrang taas, like around 222 if hindi ako nagkakamali yung result. Dapat what do we call this? Ang okay pa lang, yung parang, normal is nasa 70 to 140. Yung sa akin kasi 200. So, talagang, stress malala talaga yung nangyari sa akin. So, ang mga advice sa akin ng ano bang tawag sa kanila? Ng nutritionist. Wow. ang advice sa akin, mag 1 cup lang, mag 1 cup a rice, 1 cup rice, yeah, 1 cup rice, tapos 1 cup rice. Pag kakain ng mga prutas, wag masyado. Like for example, kakain ng mangga, isang side lang. O hindi mo dapat kainin lahat. Pag ubas naman, pag grapes, kakainin mo lang mga 10 pieces, ganon. Hindi yung sobra-sobra. So, mga ganon na mga advice. Ngayon, ang ginawa ko actual is, since masarap naman ang ampalaya sa akin, so, ayun ang kinain ko. Parang ampalaya, gulay, tapos 1 cup rice, and tubig talaga ako. Tapos, sa gabi na hindi na ako masyadong kumakain, and talagang tinitiis ko yung gutom ko sa gabi. So, sobrang sacrifice talaga from second trimester, tapos biglang nalaman ko na yung sugar ko. Ay, grabe talaga yung ano ba yun? Alam mo yun? Yung
Grabe talaga yung pag ay, hindi ko makuha yung word. Yung transition, sobrang malaking adjustment talaga yung ginawa ko. Pero good result naman. So after 2 weeks, nagpa-check ulit kami, nagpa-lab ulit kami, and it's so nice na bumaba nga. So I'm so happy, hindi na ako nag-insulin, and sana sa mga mommies out there na nag-struggle na mapababa ang inyong mga sugar, mommies, huwag na kayong magsubog-subog. Huwag na kayong maging matigas ang ulo. So talagang iisipin nyo yung bata sa sinapupunan nyo, hindi na yung ikaw. Yung bata na lang. So more water, less rice, less sugar, and pray, of course. Pray talaga yung pinaka mabisang sandata natin para malampasan yung mga pagsubok, lalo na sa mga pagkain and cravings. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang i-share yun kasi it's a big achievement para sa akin sa pregnancy journey ko, dahil alam ko na hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito, kundi marami tayong mga mommies na hindi natin alam bakit nangyayari ang mga to, 'di ba? Hindi natin alam kung bakit, pero alam mo 'yun, it's a good thing na nalaman natin agad bago pa maging malala. So, thank you sa aking OB-GYN. Thank you sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nag-inspire. Salamat sa aking asawa na lagi kaming nag-aaway dahil sa, alam mo yun, yung mga pagkain. Minsan kasi talaga, gusto ko to, ganyan. Pero siya, no! Yan. Pati na rin kay mama, of course. Saka sa mga kasambahay ko sa bahay, na laging nagpapaalala na, less sugar, less rice, kanan. So, thank you so much. Yun lang, and bye!